Mayong buntag. Mayo ba tong buntag? Salamat sa Ginoo nga naabot ta karong adlaw. It's April 3, first Sunday of the month sa April. So, manindog ta, mag-awit sa ta before ta mag Sunday school. Ayun, salamat sa Ginoo nga wa pa may ulan og kusog say forecast ron. Rainfall man siguro. Salamat sa Ginoo nga naamo og mag-awit ta. Just two verses atong awiton ang alanihon. Okay, verse 1 say, magpugas sa buntag ug sa kahaponon, buhat sa kaluoy, magpugas kita. Magbuhat sa ani sa dakong kalipay, dili na madugay, magaani ta. Ang alanihon sa dakong kalipay, dadto na karon. Ang alanihon sa dakong kalipay, dadto na karon. Magpugas sa hayag, magpugas sa landong, ug walay kahadlok sa dangatika. Dili na madugay, moabot ka nato, ang dakong kalipay sa alanihon. Ang alanihon sa dakong kalipay, dadto. Ang alanihon sa dakong kalipay, dadto na karon. Okay, thank you for singing. Before ta lingkod, mag-pray sa ta. Among langitlon nga mahan, dalaygon ka. Salamat kay Ginoo sa imong kaluoy, sa imong kamayo. Antud ka pa kami. Pamikayunan Ginoo nga makaani sa simbahan aron na usab Ginoo sa pagtayig pagsimba animo bisan pa Lord sa pagpapalong. Lord, i-bless ang among igom karon bisan pa ang Sunday school ikaw maghatag home sa nako nga magdo bisan pa Lord sa mga makadungog nga ikaw Ginoo bao Lord sa mga una singkasing bisan pa ang mga kauban usab nga gapadulong pa ikaw Ginoo magimutang Ginoo sila pag-anhid ining tanan mo giampo nga Jesus name, amen. Okay, makalingkod. Once again, maayong buntag ug welcome sa ato ang Sunday school sa unang adlaw sa bulan sa Abril. Okay, last Sunday wala nato to natiwas ang ato ang lesson no. May tungod sa our symbols. Nata sa session 2 atong miagi atong gisgutan ang kaning gitawag og baptism. Ang atong church at gitudlo nato alay duha ka klase sa ordinances ilang baptism and kaning Lord's Supper ug mao ni ato ang wala na isgutan. Makaatras pa ba kagamay napay atras ani nga slide. Kutob lang sa mga kuan. Okay, diya ra sa tama no. Sige pa. Okay. Dayon ta sa before ta mo padayon na ako lang si kuan unsay meaning sa Lord's Supper. Jesus never asked his disciples to remember his birth, but he did instruct them to remember his death and resurrection. He gave the church two visible symbols called ordinances as reminders of his death. These two ordinances are baptism and Lord's Supper. The Lord's Supper is an objectless lesson that represents a great spiritual truth for Pinarade. The verse. So, natuon sa maning Lord's Supper, ang text na is 1 Corinthians chapter 11, verse 23 sa 26. Verse 23, it is a simple act. So katong nagdala pa silang lesson, napadiha ang lesson na tumiagi, ang napamanay mga siran. So it is a simple act. But the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread.
bread which we break is not the communion of the body of Christ. So, dili ni siya ingon nga ay gahom or sa maka no atong gi sama sa uban nga gitudlo sa uban nga simbahan no nga makakaon og kanailang gitawag og lawas pud ni Kristo. No kaniadto ato ang ginahimo so sa nakapartake na sa Lord's Supper nato ang gi kasulay og luto ana pero basta kay harina ra na siya. Nung unsa na ma'am? Ha? Tubig, oil og harina. Pero ato nang gihimo at ang symbol sa kamatayon no Kristo. Kay tungod ana ato na siyang gi-remember tungod ana ay dako kayo nga kaayo nga gihatag na mao ang kaluwasan nato. Matud pa sa gikuan nga wala gyud kay makita diya nga i-celebrate pagkatao ni Kristo gani nalipay ta pero ang pinakadako gyud kayo og imong studian ng Bible pinakadako gyud kayo diha nga atong gi-celebrate is kani gyud ang iyahang pagkamatay sa cross. So mo na siya ang baptism ato na nang diskutan na tumiagi nagsimbol na symbolizes sa pagkamatay, paglubong o pagkabanhaw ni Kristo dahil ang Lord's Supper opo na ang ato akbitan gamay karon. So number 2, it is a reminder. And when he had given thanks, he brake it and said, Take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. So usap po ni siya sa command ni Kristo nga ato po ni siyang buhaton. Okay, number 3, it is a symbol. The same way, the cup saying, this cup is the new blood. Drink it to remember me. So 1 Corinthians, naram na itong text diya. So 1 Corinthians 10:16, for the cup of blessing which we bless, not the communion blood of. Kasi kinsay nakasulay na sa partake of Lord's Supper. Kasulay na halos sa mga bago pa. Kaupat it shows our faith, for as often as ye eat bread and drink the Lord's death becomes. So 1 Corinthians 11:26. Di na kita kay ani kay napatay lesson. So who should take the Lord's Supper? So kinsa may partake on it? Only those who are already believers. Patong was na ug only those who are members. Apil ba na diya? Members of the local church. Okay, wala. So na sa inyo ang lesson, answer diya only those who are members. So one already believers. So luwas ayon sunod members of the local church. 1 Corinthians 11:27-32 man atong text diya. Mabasa ba na ninyo or nasa inyong lesson? Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, so let him eat of the bread and drink of the cup. Ato nang isgutan karong baptism comes before the Lord's Supper, both in the life of Jesus and every believer. See, how do I prepare myself for the Lord's Supper? Nandiya sa atong text gibasa, we judge ourselves by self-examination. Dayon confessing. Ang text na ba diya? 11:28, 1 Corinthians, self-examination, then confessing my sins, 1 John 1:9, commitment, then restoring relationships. Okay. Then when and how often should we observe the Lord's Supper? Okay, Jesus never said when or how often believers should observe the Lord's Supper. He instituted it
on a Thursday night. So sa ato ang church, we usually observe the Lord's Supper on the first day of the month during our service. Pero sa ato talag sa murag karon nga year, murag kaisa pa. Nakakuan ba ta karon nga year? No? So kaisa. So, siyempre, ang Lord's Supper, yun ang ginahimo. Kay supper man na. So, kahapon, bigyo na. Kita pwede mag-Lord's Supper o buntag. Katong gusto mo appeal, partake, sagara yun na himo siya na to, hapon yun na. Ay, tigid ka sagara, himo na to na hapon yun. Asa atong afternoon service. Wala naman na, padayon ta ta sa tong lesson. Session 3, our statements. At atong gitawag og kaning mission statements. Ato na ning naisgutan atong introduction. Nato ning hisgutan og balik karon then ato pong para masabtan natong mayo, ma-remind na padungog na tani then madungagan pud ang ato ang mga kaybalo sab. Ay lesson diya sa kilid. Wala mo kakuha pagkuha mo, okay? Lain na. Atong text is gyapon 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye speak the same thing, that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Ako na po ning naisgutan ng miagi, same mind. Same judgment, perfectly joined together, pasabot na ay unity. So para ang atong church magpadayon og nindot pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo nga maoy ato ang founder nga church. Ang iyahang gibilin gyud is para gusto gyud niya nga parihat ta tanan ba. Natay same mind, natay usa nga tumo. Once gani nga naa na gani tay mga lahi gani nga mga pagipangsunod ba. Labi na ang church man god dili ni kang Pastor Paul sa Ginoo ni nga church. Pero natay pastor gihatag na sa Ginoo, gikan na siyang kasing-kasing para mo'y lead na to. Ang balaang espiritu makigstorya siyang alagad unsay buhaton ani nga church, unsay wala nga kita pod as members mo suporta sa atong leader. Ayon, siyempre unsay gilid sa balaang espiritu niya, mo na atong buhaton, mo na nga musunod ta kay para naatay same nga panguna-una, same nga kuan basta kay subay na sa pulong sa Ginoo. O na nga magkahimo ra gyud og division once gani naa na tay suportahan or naa na tay lain nga paminawon gawas sa Ginoo o gawas siyang alagad may tungod sa pagdala ani nga church. So importante kayo ang atong support, atong i-pray atong leader o nga ang Ginoo gyud padayon og trabaho niya. So far atong pastor sama sa iyang gingon istorya na ganin na siya diya og may tungod bagi ang na ba pwede na ta magsupak-supak. Pero sa atong nakita karon personally ang makita pag yun nato nga ang Ginoo pag yun gagamit niya. Wala ang espiritu gagayad gyapon niya mo nang ato gyapon siyang suportaran. Amen. So kani nga text muna ato ang text ato ang guanon para manis atong church tong pray ang matag-usapod ang mga staff nagyud tay pagkahiusa. Salamat kay ani nga church nga Ginoo gapadayon og trabaho. So padayon da our purpose statement why we exist as a church. The purpose of our church is summarized in a single sentence based on two key scriptures. Ato dinaisgutan nato miagi dili ta magdugay ang Great Commandment o ang kaning Great Commission. Okay? We believe a great commitment to the Great Commandment and the Great Commission will grow great church. So, Great Commandment, ang text ana is Matthew chapter 22 verse 36 to 40.
Great commandment dun sa gingon diya. Itong pabuton na to. Okay, sa mga naay lesson, so inyo man ang makita diya. No? Ang text is Matthew chapter 22, verse 36 to 40. Jesus said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. This is the first and great commandment. The second is like unto it, thou shalt love thy neighbors thyself. These two commandments hang all the law and the prophets. So ang great commandment ato nang kuan diya is ang first good kanang thou shalt love the Lord thy God with all your heart. Ato nang isgutan. Then ang sunod ang Great Commission tawag og Matthew chapter 8, 19 to 20. Be therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So ang Great Commission mo ni ato ang gibilin nga task or usa ka sugo. Kitay gibilinan ani mga Kristohanon. So sa church na siya gibilin. So kita kuan nga iglesia ni sa Ginoo gyud. Yahan mo na nga kita pud mo trabaho pud ta aning gitawag nga great vision na pinaning pangabig pagyud og kalag, pag-spread pagyud sa maayong balita. Mo ginay usa og dako kay nga tuyo sa Ginoo nganong exist ang ato ang church. May mo po ning tanawon nato lang ning isgutan po gamay ang Great Commission aron masabtan po nato importante kay ning go ye therefore kaning paglakaw mo ginay-dako kayo nga atong buhaton. Matod pa sa atong pastor pod pagwali sa pulo sa Ginoo dili gyud ingon nga pagpaabot tag kinsay mo duol. Ang ato ang trabaho gyud is mao gyud ang paglakaw. Mao gyud ang adto pag reach out. Mao na nga kita nganong naay pagtudlo naay discipleship ay pagtudlo-tudloan da usa man gud sa hinungdan nganong gamay ra ang makalakaw or ang makakuyog sa lakaw pina ang pag soul winning ang wali gamay ra kay importante man gud ning kahibalo. Bisan pa og ang uban daghan kay willing sila pero tungod kay maulaw ta kay di ta kabalo o na usa sa hinungdan anong dili makapanglakaw bisan pag magpatawag utob sa mga bakante sa young people magyapon or sa church malakaw da gamay ra gyud na makakuyog anuman wala na nagpasabot nga dili sila willing ang uban na uban nga busy pero na uban nga willing unta pero dili lang makakuyog anuman maulaw kay dili pa kabalo. So kami grasya sa Ginoo atong Thursday dito sa Bible study nato sa Mirador start na may og sugod og tudlo og soul winning sa mga Kristohanon dito. Ano man ang opportunity para maka-soul winning halos everyday man na kung nagtrabaho ka or nagkuhan ka mo na nga ato pud silang gituluan saon. Pipila lang gud ka mga tawag og technique or kanang strategy. Daghan man kay na or method sa soul winning nga atong gitudlo nila. Ano man na dili pwede nga mugo ka wala kay dala. Mo man ay ato ang kuan, mabitaw na sa training kasundalo dili gyud na pwede nga ipadala lang ka diretso. Kailangan kabalo gyud ka mo adto sa mong gubat. Ana ani nga church dili pa kakabalo mo soul winning mo present sa gospel witness importante kay nga magkatunda kay dili gyud ka partake aning Great Commission nga gihatag sa Ginoo nato as a church nya member ta ani nga church dili gyud ta makahimo ani ano man di ta kabalo una na ay pagtudlo okay so naay opportunity nga matudloan magpatudlo ta
Okay, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Then ikadua, ano yan, teaching them to observe all things. Teaching, ang pagtudlo. Ano yung follow-up, discipleship. All things, ingon bagid siya diya, tanang butang, pasabot tanang butang nga gikuman sa Ginoo nato. Bible man na. Abli ra gud sa palihog ko Ma'am Shaina, Hebrews 5:12. Ato lang ning kitan kadjot. Hebrews chapter 5 verse 12. For when for the time ye ought to be teachers, they have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Okay? Panahon nun ta nga kita, mo na untay magtudlo, labi na kita nga dugay-dugay na ani nga church. Panahon nun ta nga kita magtudlo na pud sa uban, naitabo is usahay kita tudloanan pagyapon ta. O nang pag-discipleship, okay, mag-discipleship, pag-involve mo, gamay ra gyud kaayo ang magamit. Ang pagtudlo, labi na sa pagtudlo, gamay ra gyud nganuman usapud ta sa tudloanan pa. O na nga kailangan ta mo grow kaning pag himo ani commission, kailangan ang matag-usa nato mo grow gyud ta. First 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Grow in grace and in the knowledge. Sa grasya o sa kahibalo. Importante kayo ang kahibalo nga naman. Unay atong magamit inigtudlo na to. Okay? Bisan pa og sa di ba sa mga anak, importante pila na ka years imong anak magtubo na siya, abot ang panahon nga magamit na po nimo na siya, mo'y pagtudlo na pud sa mga manghod. Nga na magyud na labi na sa katong mga daghan og anak or katong mga daghan mo igsuon, di ba? Ingana may naitabo ka sa gara, labi na kung ikaw magulang. O ginay nindot unta gyud nga mahitabo sa mga anak sa Ginoo. Kadugay ka, magtubo po ka, hantod, ikaw na pod ang mo tudlo sa uban. Akong balikon, ang Great Commission, labi na ning paglakaw o pagtudlo, dili pwede nga, dili ato ni upanan sa pagtubo. Okay? So, ani nga church, naay Sunday school, was naay Sunday school, naay discipleship, ay pagwali sa puno sa Ginoo, naagyo na pagtudlo, para gyud na natong tanan. Para mutubo ta atong kaibalo at pong ma-share sa uban, labi na ang kaluwasan. Okay? So balik ta sa katong great commandment, to love God with all your heart, this is worship. And sunod, to love your neighbor as yourself, this is ministry. Ay lang magkakuan ko ato ng paspason kay ato man ang maisgot ano niya. And to go make disciples, siya ang evangelism. To baptize, to fellowship mo na siya ang membership, and teach them all things is discipleship. Okay. MIBBC exist. One, ato na ning kasi nakaagian niya itong introduction, no, sa ato ang klase. Membership 101. Introduction na ani siya. Okay, to celebrate God's presence and to demonstrate God's love on our ministry and to communicate God's word, evangelism, and to incorporate God's people into His family, ng fellowship, and to educate God's people, discipleship. Okay, naapas ba? Kaya ito lang babuton kadyot. So, ito isgutan ang kaning number 1. We exist to celebrate God's presence. Atong gi-celebrate ang presensya sa Ginoo mo nang mag-worship ta or magsimba ta. Worship, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Matthew chapter 4 verse 10.
O na nga, kita nga church, no, sa atong church, no, sa inay mga tanan na to, anong dili naman ta mo participate anang mga kalihukan sa ato ang mga barangay, sa ato ang mga purok, ba na magyutay kani mga pista-pista nato. Anong naman gyutay ano yung sa atong dad, yun na. Kaya anong dili ta mo participate kay kana manggong panghimo nila is pagsimba mangguna siya sa ilahang Dios. Ba? Pagsimba na or worship usana sa pamaagi nila nga hatag sila og ah, glory or naghatag sila og pasidungog sa ilahang gitawag nga Diyos. Mao na nga kung mo participate na mo apil ta sama ra nga ning simba pud ta pa nila. Amen. Ya ang ingon man ng Bible daw siya, worship the Lord thy God and him only shalt thou serve. So siya ra gyud ang angay natong simbahon. Panahon sa mo participate ka na awat panahon sa kalamidad, panahon sa nay mga pangitabo, ang una yung pasalamatan na salamat kang kinsa magani na siya nga pangalan or patron. Ba? Maulahi gyud na sa Ginoo. Yani ang uban proud pa kay mo bitbit ana dayon diha ang pasidungog og ang himaya. Dili unta mi maingani kung wala ni siya. Ano nga ang Ginoo iya gyud ang gikuan ako ra gyud. Buhi ug amahanan nga Dios. The true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. O na nga kita, diri sa may BBC, labi na sa mga bago or sa mga bisita na mo, wala mi gitawag diri og makita nimo nga Dios. Ay ang Dios sa Biblia ug ang Dios nga atong gisimba usa ka espiritu. Kita nga magsimba niya, magsimba pud niya diha sa espiritu ug sa kamatuoran. So expressions of worship kuning hisgutan. Number 1 kining pag-awit, singing. Ephesians chapter 5 verse 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Making melody in your heart to the Lord. Kani manggong pag-worship, usam guni pag tungod sa imong kalipay ba? Una celebrate God's presence. Kabantay mo, ako bitaw na si Clay, no? Ako'y anak, gihatagan na mo og pag-o nga dulaan. O naa ka new toy, give na ako sa imo. Ang bata tungod sa iyang kalipay, na-express niya iyang kalipay, pinaagi sa pagkanta, nagkanta-kanta ra siya, yes, na ako new toy. Kitsa may nagtudloan na niya nga melody or nga kanta. Wala man. Pero iyahan nang nalitok, iyahan nang nakanta tungod na siyang kalipay nga naa siya bag-o nga butang. Wala guna sa tuluing nga mo na imong kantaha mo ni tono, mo ni ang lyrics, wala gyud na. Ungar na sa kalipay sa usa ka bata nga nakadawat siya og usa ka tang. Og gyapon na ang pagsimba, ang pagkanta nato atong gi-express ang atong kalipay sa presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi og kung diri pod sa tuang church atong gi-express pinaagi sa pagkanta. Ano, panahon sa ating kanta, ato gyud ang ikinasing-kasing nga pagkanta. Lyrics diya og ato po nang gikanta kalipay nato. Kay naata diri nagsimba ta sa tuang buhi ug gamanan nga Dios. Amen. Unay say tuyo nganong manganta ta. Usahay manggod ang pagkanta, usahay lahang binuang langgod. O pero usahay madalang tinuod ba nga manganta ta para ang uban manganhina. Kaya naman po uban Kristiyano na unya na mo anhi sa simbahan, oras na. Kabalo na taon sa oras ang sugod, pero aya na ta mo adto basta magsugod nagkanta. Di ba? Usahay po ang uban aya na pinanganta na, aya na mga adto. Usag sa family camp nga na, pagsugod gamay gyud kay na, pinanganta na, aya na din manindog. Iwason ang kape, na. Ay ang kanta murag sinyalis nga ali na mo. So, pero ang pagkanta usa na siya ka expression nato sa atong pagsimba sa Ginoo. Amen. Sunod, commitment. Romans chapter 12 verse 1 ug
1 to 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that good and acceptable, perfect will of God. Nagisgot man ni siya og kanibitang sakripisyo. No? Ang atong i-present atong wala gyud tay ang kanibitang ato bitang pag alagad sa Ginoo ang pinakadako gyud kaayo nga atong mahatag is kani atong kinabuhi. Ni atong lawas giunsa nato ni paggamit para sa Ginoo. Kinahanglan ta nga atong i-commit no naay commitment. Kaya makita sa Ginoo imong ang kasing-kasing nato. Uy kanindot kaayo. As a desire nga ni naghimo siya ani. So kinahanglan na og strong commitment mo na atong pagsimba pud sa Ginoo nga kitay a commitment niya. Then sunod, praying. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before our Maker. Kaning pag-ampo usa ni siya sa kuan nga nagsimba ta sa Ginoo. Okay? Gani kung imo ganing tanawon sa Bible ang pagsimba, ang pag-ampo sa Ginoo is inubanan gini sa pagluhod. Gani pagtuko. O nang kung mag-ampo ta bisan nga sa pagkaon, di ba? Usahay ka nang maulaw ta maampo. Ang preachers diri mo storya naman magampo, maulaw maampo labi nagdagan tao. Mao na pasumangil og ana Ginoo salamat. Usahay nga ana ang ato ang paglantaw or ato ang pagtrato no. Isa gitawag nato pag-pray pero ang pag-ampo is usa na siya kakuan nga atong gipasidunggan ang Ginoo nag-worship ta niya pinaagi ana bisan og sa pagkaon lang na siya. Ha? Okay po na sa atong church nakaroon first Sunday of the month tuon na po ta diri ang mga men mulhod nag-ampo ta sa atong ugamanan nga sana siya sa usak pamaagi nag-express sa atong pagsimba niya. Sunod, hearing the word, John chapter 17 verse 17, sanctify them through thy truth, thy word, thy truth. Pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, sanctify. Ano ay magtarong nato. Ang pulong sa Ginoo, kamatuoran mo na usa sa mo na gamiton sa Ginoo mo na nga pag magsimba ta na ay pagwali sa pulong sa Ginoo para na nato. Para ang atong kinabuhi matarong nga magsubay sa kamatuoran, magsubay sa kabubuton sa Ginoo. Atay mga gipanghimo nga dili maayo tubangan sa Ginoo, dili subay sa iyang pamaagi ug siyang kabubuton agi sa pagwali sa pulong sa Ginoo mo na nga mabadlong ta. Mo na nga panahon sa naay pagwali sa kay Sunday school kuan ato gyud likayan nga maghimo pud tag ato apong nindot pud nga pagtabi pud diha sa atong gilid. No ngano man wala gyud ta nagsimba ana. Kay sayang kayo ang giwali sa preacher or ang giwali sa pastor then dili nato paminawon sama ra nga wala ta nagsimba sa Ginoo. Pagpaminaw sa pulong sa Ginoo atong gidawat kung unsa man ganina nga mga pulong nga subay sa Biblia, pulong sa Ginoo nga motarong unta sa atong kinabuhi. Atong gibalibaran ba kay nga naman ta naminaw. So pangan sa Ginoo nakahimo ta nakalapas gid or nakapaiubos ta atong Ginoo. Sayang. Una ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo usa na sa kaparti sa atong pagsimba karon. Amen. Pwede na nga man sa pagkanta, human sa kuan adto ta sa pinakaimportanteng bahin sa atong simba mo pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ano man naminaw tag unsay gusto sa Ginoo atong himuon. Kay ang pulong sa Ginoo mo magyud na siya dili man ni tawo ni kanang pulong sa Ginoo dili ni siya ingon nga manarget nga magwali dili na basta gani naigo na diya sa iyang pulong mo na nga maigo pud ta sa kana nga pamaagi sanctify them through thy truth, thy word is thy truth. Kana kabubuton na sa Ginoo nga makadungog ana para matarong ang atong kinabuhi. Ba? Ano dili ta masuko sa mga magwali kay igo ra na sila nagwali or kami igo ra may magwali
Then kung pananglitan man gani og naigo gyud ta, magpasalamat ta sa Ginoo anuman. Ang tuyo niya nga mabadlong ta, matarong ta, natuman. Nakigstorya ang Ginoo sa atong malipay sa ana, part na man na sa atong pag simba. Paspas ba? Okay, giving. 1 Corinthians 16, 1 to 2. Ako naman yung gisgutan natin. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Philippi, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, and there be no gatherings when I come. Paghatag. Sa nag-celebrate ka na bitong kalipay kinato kaya ang bunga na is kaning paghatag yun. Diba? Ay labi na kung lipay kita, makakuan kita ay salamat kay haon ay kuano. Kaya po na sa Ginoo nalipay ta kayo. Number 1 giluwas ta. Hantod karon buhi pata dayon gi ang atong trabaho gyatagan tagkaalam sa Ginoo pangadlaw-adlaw. Og gi-prosper ta sa Ginoo ito na as God hath prospered him. So sa ta pag-prosper sa Ginoo mao pud ang atong pag-uli niya sa atong paghatag. So ang atong paghatag ani nga church wala siya exact amount. Moingon gyud kag mao gyud niya akong gihatag sa imo. Nung ano man, kung gi-prosper ka sa Ginoo, magkadako pud ang pag-prosper sa Ginoo nimo, magkadako pud ang unsay imong balos. Ha? So ang atong paghatag mo na siya na percentage. Tithes ang atong giving o yun, na siya atong ginahimo. Verse 6, baptism, atong gisgutan atong miyagi. Manamandani. Then number 7, meditating. But the Lord is in His holy place. Let all the earth keep silence before Him. So meditating, pagpamalandong. Ano man kung pagpamalandong? So labi na sa Pino, labi na. Iba tao atong devotional ba? Atong gigahinan ang Ginoo, ang atong time nagahinta og para ra gyud sa Ginoo. Diba? Nagpray ka, nagdevotional, nagbasa ka sa pulong sa Ginoo, imong gipasagdan ang Ginoo nga mo trabaho kanang quiet time gitawag nato. Sa kana nga pamaagi nagsimba ta, atong na-express nga atong seryoso ta sa atong pagsimba sa Ginoo. O sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Ngano man makita mo gyud niya ngano man naagid tay time para niya. Ani sa kalibutan di ba na gitawag og baby time, di ba? Sa mga batanon. Masuko, mag-away ang mag-uyab ngano man wala na time sa iya. Ana dili na niya love. Di na ko nimo love, wala na kay time nako. Mao gyapon na sa Ginoo ang kaning pag-meditate, kaning pagpamalandong nato atong quiet time ngadto sa Ginoo. Samara nga atong ipakita atong gugma niya. Celebrate ta sa atong gugma niya ba? Ginoo. Atugato ta siyang gigahinan og time. Labi na kung busy bitaw kay ka, tao, trabaho ana. Then pero naagya pun tay time sa ingani. Malipay ang Ginoo sa kana nga pamaagi. Nakasimba ka niya, naghatag ka og kahimuot sa Ginoo. Okay? Sunod, Lord's Supper. Ato na po ning gisgutan ganina sa pagsugod. Ang Lord's Supper, gihimo na nato sa atong church para lang ni sa kaning mga number 1 is saved already believers. Then ikaduha mga members sa local church. So member ka ani makapartake ka sa tuwa Lord's Supper. Dayon C. MIBBC worship style. Okay, say atong style sa atong pagsimba na celebration. Psalm chapter 2 naman ay mga text diya. Dayon gitawag na to og inspiration. Then number 3, edification. Kaya laos ta sa kaning number 2, we exist to communicate God's word. Atay time. So evangelism, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sumpayan is, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So, kaning kaluwasan, kaning whosoever shall call, magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Agi sa pag dili na sila makahimo ana kung
unos tanan wala sila makadungog, ay wala sila mituo. Mutuo ka, mo na nga mutawag ka sa ngalan sa Ginoo. Pinasa kaluwasan mo na unsaon ning pagtuo kung wala ka nakadungog, unsaon po nimo pagkadungog kung walay nagsulti, walay nagwali. Mo na nga akong gisgutan ganina ang Great Commission mo na trabaho nato church. Ay atong trabaho mo na kitang tanan kailangan makabaluta unsaon pagsulti. Ako mga mangikuan akong balikon lang ni sa Mirador 1 year pa sila. Ako silang gingnan bisag 1 year pa mo 1 year na. Kay dugay na although ang Bible di pa gyud nato na mahurot og study or sabot or unsa man gani na di man gyud na mahurot. Wala pa gani na mo natudlo ang uban pero ang soul winning ako nang gitudlo nila ano man para panahon nga na sila yung opportunity nga makasulti tudlo sa uban labi na sa kaluwasan, malipay ang Ginoo ano man nakahimo sila sa Great Commission nga gibilin niya ani nga church. So evangelism mo na ito ang why our church must never stop growing. Ako naman yung giskutan na tumiagi ato lang yung giskutan balik because God loves people. Okay? 2 Peter 3:9, the Lord is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Dili kabubuton dili yung taon gusto sa Ginoo tao may impierno na tanan. Yani ingon siya bisag untag wala gid untay mo adto sa impierno. Manayahang gikuan dia. Pero naamo gyud mga tao nga dili pud mo to or dili gid pud maginulsol, dili mo biya sa ilahang sala. Sila ra po'y nagpili nga may impierno pasabutan na ilang gisalikway ang gugma sa Ginoo, ilang gisalikway ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Ani 2 Peter 3:9 kung imo ning basahon sa 18 mo na siya ang but grow in grace and in the knowledge. Kung imo ning basahon kani nga chapter na nagisgutan pud diri ang ganing gitawag pagbalik sa Ginoo nga hapit na, then gisgutan po diri nga naay mga moabot na mga dili mao nga mga doktrina or mga mutudlo. Mo na nga niingon siya sa 3:18 mo na nga mutubo ta diya sa grasya o sa kahibalo. Para mulig-on natong pagtuo, knowledgeable ta sa Bible, natay knowledge sa principle sa Ginoo, itudlo sa Ginoo nato og sunod naapod tay gitawag nga kaning makatudlo pud ta sa uban labi na kaning pag teach. Yan pa man nag-verse di na nato na maurot. Naam na sa inyong lesson. So namoy time on niya, ukban ninyo na ang mga text. Dili dayon sa sunod ba. Namoy time mag-study. Gituyo mo ginaghatag sa inyo para naagin mo'y mabasa. Not because God commands us to reach out. I-command gyud sa Ginoo. Okay, ang text na Luke chapter 14 verse 23. The Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be filled. Kung imong basahon ang story ani ang context ani nga verse mo ni guys got ani og tong the great supper. Yung nayusa ka galon nga nang-invite siya. Kining balibad ang uban. Ana ako'y kuan na dila na to kuan ng story gyud basta kay ang kuan ani nga iyang gisugoy ang servant nga adto pagyud sa kaning highways, hedges, kuan tabok pagyud kutob sa inyong makuan abtan. Then kumpel ingon dia pugsa. Pugsa gyud nga moani sila sa kuang palay para mo kaon sa iyang giandam. In Acts chapter 1 verse 8, you shall be my witnesses unto the uttermost part of the earth. Nagkuha na siya nga kita, dili limited ang ato ang pag-reach out. Pasalamat na ka kung naay mag-mission sa laing lugar, man katong lugar, di naman ato mabtan. Kung naay magamit sa Ginoo dito, pagsulti sa kaluwasan, kalipay na to na. Antod na pag adto sa laing lugar, labi nagikan ani nga church,
Pasalamat ta gigamit na si Ginoo. So ang Ginoo nalipay ani nga church ngano man nakapadala ta og mga bag-ong magwawali or mga workers labi na ana nga lugar kay mao man ay gusto sa Ginoo. Dili tatama lang diri tabok gyud uttermost part of the earth. Ato gyud na siyang dili wala tay limit sa tuang atuan ba. Kutob sa matuan ato gyud na siyang kon mabitan ni sa bukid diri sa kuan at anang na testimony pod bahala og layo kayo hala adtuon nato ngano man para makadungog lang gyud sila sa luwasan. Kay sugo na si Ginoo. Ayon, may mong basahon po tong text ganina. Di ta mahadlok labi na bitaw sa paglakaw, pagtudlo basta gani atong gidala bitaw gyud ang kaning pagtudlo bitaw sa pulong si Ginoo kay nabi to'y sumpay atong go ye into all the world. Ayon, teaching them to observe all things and say sumpay dia and lo I am with you always uban gyud ang Ginoo nato permi. Ano nga di ta mahadlok nga musulti ngano man natay kauban wala ta naginusara. Okay? Because growth is God's will. Pabubuton gyud na sa Ginoo nga mutubo ta. Anong kailangan ta mutubo? Ay dako kay nga komisyon gihatag ang Ginoo. Mao ang pagwali ang pagtudlo. Tas wala pa siya may balik ato nang dako kay nga trabaho. Unbiblical excuses for not growing. God isn't interested in numbers. Church wants quality, not quantity. The enlarged churches are impersonal. Ako meaning gisuganta na po datong miagi nga. Usay dagan kay grason, no? Istuhanon nga tapulan mo tudlo or musulwining usahay mo na ilang gamiton nga rason. Di na ta magkuhan wa pagita katiman aning ato ang mga naa diri mo at taglain. Anak na pud taglain kay ang pagdawat sa Ginoo mahimo man ginang anak ay tao maluwas mahimo man ang anak sa Ginoo gyud di na kita katiman sa tung mga padiri di mo timan na pataglayan sa ingana gamiton sa yawa nga mga rason pero sa atong church kutob sa atong ma-reach out atong tudluan sa kaluwasan ug kutob sa atong makaya atong tudluan o na nga kita mga karaan encouragement nato or ato ang ako kay nga trabaho is kining yung pagtudlo. Okay. We believe our church must grow larger every time we meet at the same time retaining our biblical standards and our closeness as a family as well. Ako naman yung example atong miagi ang ato ang church usahay labi na sa mga dugay ng gakuan diri murag wala tagatubo. Ano man maintain ang ato ang attendance kay imong tanawon. Pero salamat po sa kaalam po sa Ginoo nga pong hatag sa tong pastor nga naapoy gihimo ang Ginoo naay mga workers ani nga church nga naay potential sa leadership mo na nga isugo po sa Ginoo nga mag-mission po kay ug atong tuyo is ang pagpadaghan lang pwede binatuto sila dili pang buyan diri lang mo kay para daghan gyud ta kaayo tan-awon. Ikan pa itong mga miagi nga mga misyonary na lang diri sa iligan kung wala to nato sila pang buhi parag puno ata kayo diri karon. Diba? Imagino nimo Pastor Bert 100 kapin sila. Quintes 100 plus. One yan ilang pastor Rod bago pa sila pero 80 na sila, 70. Ingana na. Imagine nimo kung naapag yun tanan diri sa Suarez, Ablon 100 plus na sa mga members. Diba? So, ato ang church, anak man na sila niya church, mao ginay tuyo sa Ginoo nga mutubo gyud na. Ug kita nga nabilin dire, ato na pud ni usa na pud ni ka encouragement nato or usa na pud ni ka challenge nato nga mohimo gyud ta na pud sa pagtudlo. Mag-train na pud ta na po yung mga bagong leaders sa pud nga gawas mintas di pa mobalik ang Ginoo. Okay, we exist, asa naman tato? To educate. Okay, number 3, we exist to educate God's people. Discipleship, ako na yung gisutan ganina, mutudlo gyud na. Okay? Then number 4, we exist to demonstrate God's love ng ministry.
A definition of ministry is meeting needs with love. Ano yan si Ranan dia? Definition of ministry is meeting needs. Okay, we want people in this area to know my BBC as a place of love, a place where you will be loved, a place where you can express love, a place where you can kids, and a place where you have your it game. We exist to incorporate God's people into His family, fellowship. The heartbeat of a loving church is unity. Okay, this is, siyempre, kung naay gugma, naay ginay pagka-iusa. Okay, kung naay division, pasabutan na, walay gugma, ano man, na may panagbikil, na may panag-away. So, ay dili pag pinasailuay. O na nga, ang usa ka church, wala gyud na sa unity kung wala tay gugma sa usa. Kaya ang gugma mo pasaylo man. Natural man kita mga tao na kita yung mga kayubos or mga kuan, pero dili nato na pasagdan nga makapekto na sa ato ang simbahan. O nga nata dire mga makasasala dangdanan, di man ta mga perpekto, pero ato ginanggi paningkamutan nga naagi ma-maintain na to ang gugma ani nga church. This is the place where you need to get involved and get to know each other and care each other. 1 Corinthians chapter 12 verse 4-6. Say wala kapas, naapas ba tanan ang ansiranan? Now therefore, and now there are diversities of gifts. Charismaton. But the same Spirit, and there are differences of administrations, diakonia, but the same Lord. And there are diversities of operations, gemma, but it's the same God which worketh all in all. Now ye are the body of Christ, members in particular. Kita member ta sa lawas, no, sa body of Christ. O na nga kung naiusa na to nga members na to, no, sa atong lawas bisag gamay usahay ma-feel nimo nga murag wala kay gamit, pero member ka na nga church, appeal ka sa body of Christ. Naay magproblema na ay problema sa imo, mapektahan gid ang church, no, ma-feel gyud na sa tibuok. Ana kita magtinabangay ta dire. Aagi na pag kinumustahay mo ng atong style sa church para matiman ng tanan. Di naman na maato sa itong pastor, labi na siyang edad karon, dili na niya maato og tagsa-tagsa. O na nga, gisalig na, labi na natong mga workers, kami sa mga staff, sunod na ay mga elders, ano yung mga gauna ba? Mga disciples, hantod sa mga kuya, mga ate, ang pag-atiman sa matag usa, labi na sa mga bag-o. Kita mga labi na karaan, no, dili na kay ta nanata sa stage nga labi kayo, labi na sa mga bata. Yan si akong anak, pila na edad ani 4. Nana ni sa stage karon nga dili na nimo ni siya suluban. Pinasiyahang short, siyang brief, siyang sanina. Naman natudluan kabalo na. Ano sa night time nga maglangi or siya dili na kay big na kay ikaw na mo'y magtulob ana. Bahalag mabali, tudluan lang nimo nga dili mabali. Antod nga mabot ng time nga siya na ginay mamili na dayon siyang suoton or siya na ana man na. Kaya po na sa church magkadugay ta na mga utang nga dili na dako na ta or dugay na ta nga Kristiyano, dili na ta palabi na kaning mga basic kaayo nga pagtudlo sa Bible, no? Ay time nga kita nagyudpod mo'y mutudlo sa uban. Okay? Then at my BBC, every member is a minister, every task is important, and every member is a 10 in some area. So minister, minister sa mga nailason, minister, important, is a 10 in some area. Okay? Kinsay napabay lesson or hurot na? Hurot na, no? Napa. Kaya katong mga wala kakuha,
pwede mo kuha diha sa kilid, no, dayon katong walay answer, pwede ra mo mangupya. Dili bawal na mangupya diri sa answer. Di man example. Para naapod may mabasa-basa sa inyong balay, inyo pong matun-an, labi na mga naulahi, pwede ninyo balik og basa. Kaya importante kay na maghatag na natugdugang nga kay balo. Okay, salamat kay sa mga sa inyong pagpaminaw. Salamat sa Ginoo nga naatad diri tanan karon magpray ta. Ginoo, salamat kay Lord sa imong maayo nga imong gidala diri. Salamat kay Ginoo sa imong grasya. Salamat Lord sa mga prinsipyo nga gikan sa imong pulong nga among nadunggan. Ta Ginoo makahatag tugdugang kay balo namo, encouragement ug bisan pa Lord sa kapon gamit ato nga mabilin to sa una-una na mo kasing-kasing aron Lord nga apply na mo sa imong kinabuhi ug mahimo ming epektibo Ginoo sa mong pagpangalagad ani mo. Yes, ang tag-usa nga niya diri karon bisan pa Lord among bilin nga part sa mong pag-igom, ikaw Ginoo uban kanamo. Tanan mo giampo nga Jesus name, amen.